Guys, ayan at nakakahalubilo na natin yung mga, ito naman senator dito sa Vancouver guys. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng chance na ma-interview ano ang opinion niya about dito sa nangyari. Guys, andito tayo ngayon sa Fraser, dito kung saan nangyari yung trahedya kagabi. Ito po yung street namin, dito rin po kami nakatira, pero kagabi kasi hindi naman ako masyado sa ganito kasi yung mga festival kasi parang nakakapagod, crowded, diba? So, tingnan natin dito guys, napakaraming fan. Dito mismo sa tapat na ito. Yan. So, dito kami kumakain ni RG sa Churches. So guys, ang daming tao, napakaraming tao. Ayan na yung mga ano natin. Guys, hanggang ngayon sarado pa rin yung daan. Ito yung mga pulis, talagang sarado pa rin talaga yung daan guys. Punta natin kasi inilagay na dun yung mga pangalan ng mga namatay. Prayer meeting. Ito guys, ito yung 41st, ito yung high school. So dito guys, dito mismo nangyari yung ano kagabi. Ayan. Naka-coverage po ang media sa interview. Ayun o, ni-interview siya. Ito po yung mga taga Vancouver media. Ni-interview sila guys. Kasi ako lang ang management man. Kuya. Hello. Confirm na yun? Confirm? Kasi pupunta muna yata sa St. Mary's. Yeah. He's going to St. Mary's. So I'll tell him because it's a long walk. It took me 1 minute, you have to walk around. It's probably around here. Ang guys, ang dami. Dito kami nakatira. Partner, dumating na, i-ano na natin. Minsan Kuya Christian kasi yes, security detail. Media to ano? CBC. CBC? Ayan guys, na abutan pa natin si kapitbahay namin. Ayan. Ganda ng pang-vlog mo, kuya. Hindi naman masyado. Bawal kasi magpalipad ng drone. Yeah, bawal. Dito. Follow ka lang. Hindi, alam kasi kasama ni magkakasama ka din Tita Florence. Oo, pumunta na po ako doon. Oo, pumunta ka na doon. Ano naman yung nangyari? Andyan kayo kagabi? Kahapon po? Ay, hindi kayo Buti ka, umaten. hindi naman kami umaattend kasi sa ganito kasi masyado maraming tao. Oo. Nandun kami kila Bay. Ayan. Inaantay pala nila, kaya pala nakaka-coverage sa media kasi parating yung bagong Prime Minister namin dito sa Canada at inaabangan nga. So, kayo nang bahalang mag-ano sa pangalan niya kasi bago nga at medyo mahirap bigkasin. Interview kayo sa media. Ikaw na, kuya. Ito yung mga First time ko sa ito lang sa atin, no? Halos bahay lang natin. Ayun lang, dyan lang tayo, sa baba. Doon lang kami, guys. So, kulong ang sasakyan, hindi po pwedeng yung mga kwan dito, no? Biro mo doon mismo sa may dike na. From ano daw eh, from main galing. Oh,
Kaya nga, sabi ko hindi pressure mismo nang galing doon sa likod ng high school. Ito kasi yung high school. So, pinignan nyo na, nakasulat ba doon yung mga pangalan ng mga... Hindi pa confirm po yung mga names. Hindi pa nila. O ba? Walang Parang ano eh, parang hindi, wala masyado dito sa atin. Parang mga dayo ate. Ayan. Mag-coverage tayo ng maganda. Ayan, anin natin si Prime Minister. Antayin natin yung Prime Minister. Punta tayo sa kabila. Ayan. Kita niyo yung mga polis dito. Parating yung ating Prime Minister. So, ayan guys. Ayan, daanan mo lang yung mga pulis dito guys. Wala silang kaano-ano. So, ito. Tingnan natin yung mga guys. Ito yung mismong ano natin. Sorry. At pagdating natin dito guys, ayan, medyo iba yung pakiramdam dahil sa nangyaring trahedya. Pero nagpapatibay po ng lakas ng loob yung mga ibang lahi, hindi lang Pilipino nagdadalamhati. Andyan po samut-saring lahi, may alam na natin yung samut-saring lahi. So ito, pumasok nga ako dito sa loob at talagang iba talaga yung feeling. Napakaraming nag-aali ng bulaklak dito. Sabi ko nga, hindi lang Pilipino, kita nyo yung mga yan, nakita nyo. At yung organizer nila is Chinese pa. Ang dami. So, ayan, spotted po natin si Boss Joey, ayun busy sa pag-chat. At yan, sinarado ang buong kalye para lang para sa patuloy na investigasyon. Yan guys, inaantay din nila yung bagong Prime Minister na darating. Yan, napakarami guys, napakarami talagang bumuhos ang pakikidalamhati ng ibang tao, ibang lahi. Most probably mga Pilipino guys. Kikita mo dyan puro nag-iiyakan. Kita mo itong kasama nitong kaya mo yung isang kasama nito ay hindi naman ayan mga Asiaticon yan sa Salve. At ayun kita nyo, hindi naman Pilipino yan, pero nandyan sila nakikiramay. At syempre, kunin din natin yung pagkakataon na ito na pag-condolence yung mga namayapan, kasi Boss Joey natin. Ang balita. Kumusta boss? Kailan ang championship? Wala pa, mababa pa. 7-0 kayo sa kabila, di ba? Ito guys, yung mga quad natin sa basketball. Mga defending champion. Chamba-chamba lang yung boss. Grabe grabe yung nangyari. Wala tayong magagawa eh.
Yun pala guys, yung may ano pala, ito na kalap kong balita doon sa ano sa mga taga-media doon. Hindi ko na sila kinuhanan ng video kasi yung palang driver na yon, yung incheck na yon, may diferensya pala sa ano sa pag-iisip. Yun ang yun ang termino na ginamit nila, may diferensya. Pero ang problema, bakit nila binigyan ng lisensya? Ba't nakakuha ng lisensya yung ano na yun, yung tao na yun? May history na pala siya ng may history na pala ng ng ganon. May history na pala ng pagkaklong-klong ba? Yung pagkakrong-krong. So ang hirap isipin. May sayad yung driver. At may pananagutan din ang mga magulang ayon sa batay sa report. Kasi bakit pinahiram ng sasakyan? Audi pa yung yung SUV na Audi. Medyo hindi rin basta-basta yung sasakyan na ginamit. Kaya hindi natin alam, wala pang nire-release yun na final hundreds of police Vancouver ang nag-iimbestiga dito sa trahedyang nangyari guys. So nakakalungkot, pero wala, andun na, nangyari na ang dapat mangyari. Wala na tayong magagawa, patay na sila. Maging aral na lang yon. Dapat ang gobyerno namin dito ay medyo higpit-higpitan ang pagbibigay pagbibigay ng lisensya. Ay nako. So may mga naispatan na akong mga kaibigan dyan. Marami na akong naispatan ng mga kaibigan guys. Marami na akong naispatan ng mga kaibigan. Andun na, mga kumakaway-kaway na dun sa kabilang gilid. Pero babatsin na tayo. Antayin lang natin yung Prime Minister. So lumipat tayo ng pwesto. At interviewin natin yung maestro ng UBC. Pilipino siya guys. Yung 25 years na nagturo sa UBC, University of British Columbia. Ito si Kuya Rudy. Kaibigan natin to. Maestro, magandang hapon. Thank you so much. Ayan, at ito ang ating maestro dito sa UBC. Si Kuya Rudy natin na taga Nueva Ecija. So, kuhanan natin ng konting opinion about sa nangyari. Alam mo, Ayan. Siyempre, alam mo, na-shock ako kasi wala akong masabi. I really don't know what has happened. Narinig ko lang lahat talaga yung mga nangyayari. I cannot make any comment at all. Kasi kailangan yung official version, kailangan malaman ko. Then I can say something. Pero at the moment, I have to keep it. So, Maestro, anong masasabi natin? Yung sarili mong opinion ba? This is very tragic kasi it should have not happened dahil ayan guys. So, to be continue. Ang mahirap kasi ngayon yan I really try to avoid blaming anybody. Pero it's yun talagang very sad. Very sad. Hindi dapat na nangyari yan nangyari. So, may pagkukulang or may pagmamalabis na nangyari. Hindi tayo nag-blame, pero yung assess natin, may sarili tayong mga batay na rin sa mga naririnig natin. Pero antayin natin na yung gobyerno, yung mga pulis ang magbibigay sa atin ng tamang yun nga ang gusto kong mangyari kasi as a simple man, I've been here for 56 years. 56 and years. all my life
mahirap magsalita ng hindi mo alam yung mga detalye. Yeah. Kaya I So, try to ang- maintain that na hindi ako magsalita. Ang tanging magagawa lang natin ngayon, since it's happened already, so makidalamhati na lang tayo. Yes, kaya nga tayo andito. Dahil kasi yun ang pinakamahalagang magawa natin. Dahil pakidalamhati natin sa mga pamilya. Mhm. At sana wag nang mangyari uli. Sana. Kahit na kanino, dapat sana hindi na uli mangyari, Rafi. Yeah. So, ito po ang ating... Maraming salamat. Ito po yung mga kauna-unahan Huwag mo kong... sabihin, teacher ako, technician lang ako sa university. I'm just a research technician sa university. Napaka-humble. Thank you very much. Napaka-humble ng ating kuya. Sila po kasi yung mga kauna-unahan kong nakilala nung bagong dating ako dito way back 2014, 15. Ito yung aking tinitingala, mga high profile pero humble. Napaka-humble na mga sila yung mga kauna-unahang Pilipino na nagtayo ng community dito. Actually, kilala ko na lahat ng mga barkadahan nila, mga kasamahan nila. So, yan ang samahang Pilipino dito sa pangunguna po ni sila kasi sila po yung una kong nakilala na mga veterans dito sa Canada from Cabanatuan? Yeah, Cabanatuan City. Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yeah. At The farming community in the Philippines. ayan, si Kuya. Rafi, maraming salamat. Okay, walang ano man po. Kasi naispatan ko kayo, may mga naispatan din tayo mga kaibigan doon. Hindi ko lang in-interview kasi. Itong interview mo dapat. Ayun. Okay lang. Yeah. Hindi. Ano pangalan natin? Si Salve. Yeah. Salve. Ayun po, ma'am. Oh, hi. Konting ano lang po, pagpapakilala. Hi. Bilang Filipino community, mapapanood po tayo sa RGB Tan Vlog sa YouTube channel and Facebook page. Hello everyone. Mhm. My name is Salve Dayao. I am the Vice President of United Filipino-Canadian Association in British Columbia, President at Círculo Pampangueño Association in British Columbia, and President at New Westminster Philippine Festival Society. Wow, so kami po ay taot pusong talagang humahanga po sa kabutihan ninyo dahil kayo po ang unang nagtatag or kayo po as Vice President, kayo na po yung parang ina ng Filipino community dito sa... We have 75 member associations. It's an umbrella group. But actually, it was formed by the Philippine Consulate in Vancouver. Okay, so ito pa ang mga nakilala natin. Ay, naku, matagal ko na yung friend. So, ma'am, ano po yung masasabi natin about dito sa nangyari? Nakakalungkot. Actually, the word is kagimbal-gimbal. Ayan. That's the word. Actually, we were performing. We were invited to perform. We're music entertainers. We were invited to perform at Lapu-Lapu, but we couldn't do it because we had 2 gigs yesterday. So we were at the River Rock performing for the Rotarians last night. Wow. And I counted my daughters, and I counted our text messages, messenger, PM'd me. Friends, they were worried because they thought we were performing, so they called and asked if I am safe. So people cared, and this morning I had a phone call from the former Consul General in Vancouver, Philippine Consul General in Austria, and also Congen Arlene Magno called this morning and asking if we are safe. Everybody cared. Everybody cared. Yung nga po nakakatats nga po. Sa akin din, napakarami nag-inbox sa akin. I know. Kasi they know that we're living on this street. Diyan lang po kami sa ano. Oh, talaga? Yeah. Kami sa New Westminster. I live in US since 1990. But I'm active in the Filipino community here in Vancouver. So maraming salamat po at nandito po kayo na nag-aalala prayers. sa amin.
prayers So, for thank you everyone. very much, ma'am. Again, ano po pangalan? Salve Dayaw. So, yun po, narinig nyo na yung mga napakataas na tinitingalan namin, mga ina ng Filipino community dito sa Vancouver. Kasama ng ating My good friend Rudy Urbano. Urbano from Nueva Ecija. Ayan. Thank you, ma'am. Anytime. Okay po. Thank you. Ayan, guys, ayan, at nakakahalubilo na natin yung mga, ito naman, senator dito sa Vancouver, guys. Tingnan natin kung magkakaroon tayo ng chance na ma-interview ano ang opinion niya about dito sa nangyari. Hi. Hi, good afternoon, sir. How are you? Oh, hello. Yeah, so this is our senator here in Vancouver. So I just got some brief details about what happened last night here in Vancouver. Yeah. How is she now? Well, this is a very Deteriorated. shocking, sobering Yeah, last event. time I saw her A was beautiful at day, Yellowstone. peaceful gathering of families and Yeah. friends Every celebrating their heritage and their culture. And it's just a very dark day for Vancouver to I see know. such a horrifying thing. But people are coming together today, comforting one another and expressing their love for and compassion for the victims and their families. So very memorable, sad day. But we will survive, and we won't let hate win. I know. That's the important thing. Don't let the hate win. Yeah, so thank you very much, sir. And I'm glad to meet you. Anyway, yeah. Thank you. Thank you. Ayan, guys. Antayin pa natin yung Prime Minister. Yung kwan ng Filipino community, nakausap na natin. Yung senator ng Vancouver, na-interview na natin. Kaso lang, hindi masyado, guys, kasi alam mo naman, alam nyo naman, na ano ako, syempre mga high profile na mga tao yan. Ito yung mga polis natin sa Vancouver. Mga high profile na tao yon. So, ang hirap. Mabigat. Siya nga mismo, guys, hindi siya Pilipino. Hindi rin siya, hindi rin siya related sa Filipino community. But since the community, napakalaki ng tulong ng mga Pilipino dito sa Vancouver, like dito sa Canada, so nakikidalamhati, kita nyo naman yung kanyang mata, parang gusto niya ng lumuha, gusto niya ng alam nyo, yung feeling na nakikipag-usap ako sa kanya. Alam ko, guys, yung totoong ng kanyang saloobin. Kaya ito man, condolence po sa lahat ng mga naulila, sa lahat po ng mga biktima dito sa project na ito na nangyari kahapon, almost 24 hours na po. Kasi nangyari itong trahedya na ito kagabi around 8:40. Ngayon ay 7:49 na. So ayan, guys, mag 24 hours na. At syempre puntahan na natin si Balong. Nagpapasundo na si Balong. Iniwan ko kasi doon sa kabila, guys, sa mga kaibigan natin, dahil gusto kong kumuha ng konting pagkakataon natin para kumuha ng brief video. Pero hindi na natin maantay yung nandun pa eh. Ito yung mga tao, guys, nagkaali ng mga bulaklak. So ayan, guys, thank you very much. Ayan, guys, ito
Prime Minister, bagong Prime Minister namin. So, gagandahan dito sa Canada. Ito maganda sa Canada. Ito. Yes. Siya mismo. Everyday heroes here, you know, organizers, amazing people. Well, if I can say, I've just been across 4 provinces today, and all Canadians are with the community and share the grief in the morning and be there for the healing. And I too, with the Premier, we're all here to support and bring together in the true spirit of this community. This is the most tightly knit and admirable communities in Canada, and we're there. And Minister Valdez since her just spoken with her several times today. Yan pa patayin ko man. It means a lot to the community that you put the campaign on hold to come out and stand with the community today. Thank you for doing that. Should we go, If we can pay our respects. yes, let's do that. Thank you so much. Yan guys. Okay. So magpaiwan na tayo. Total naman narinig natin lahat yung mga sinabi. Narinig na natin. Hindi na natin kailangan pumunta pa doon. Ayan guys. At least nakita na natin. Narinig natin yung mga sinabi niya. Ayan. Okay na tayo. Makapag-coverage na tayo ng konting ano. Marami na rin tayong nakausap. So hindi na natin kailangan pa makipagsiksikan. Hindi natin kailangan makipagsiksikan pa guys. Ayan, thank you very much at mapapanood nyo po ito sa ating YouTube channel. Thank you for watching.